Nilamon ng apoy ang aking anak, ngayoy alipin sa isang mansyong puno ng lason. Sinasaktan nila ang mga anghel habang dinuduraan ang aking pagkatao. Magiging apoy ang aking mga luha. Paano ko susunugin ang kanilang mundo? Mukha siyang pulubi, oo, pero sa tingin ko masunurin na aso yan. Ang mga salitang yon, malamig at matalas na tila bubog, ay tumagos sa manipis na pader ng pasilyo at sumaksak ng diretso sa aking puso. Nanggaling ang mga yon sa boses ni Mama Maricel, ang magiging amo ko. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang pares ng bagong plansang uniforme, isang puting blouse, at isang kulay abo na palda. Ito ang sagisag ng aking bagong pag-asa, ang baluting isusuot ko sana upang harapin ang isang bagong bukas. Mabango pa ito sa sabon, malutong sa pagkakatiklop. Pero sa isang iglap, ang bigat nito ay tila naging bigat ng isang krus. Ang aking mga daliri ay nagsimulang gumapang at kumuyom sa tela. Ginugusot ang pinaghirapang plansa. Isang bagay na mainit at mapait ang biglang bumara sa aking lalamunan. At ang hangin sa malapalasyong bahay na ito ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Dito pala sa mansyon ng mga Arnaldo, ang halaga ng isang tulad ko ay hindi nasusukat sa aking kakayahan, kundi sa kung gaano ako kayang sunod-sunuran. Panginoon, sa dinami-dami ng unos na hinarap ko, bakit ang unang patak ng ambon sa bagong yugtong ito ay kasing hapdi ng asin sa sariwang sugat? Isang marahas na pagbukas ng pinto ang pumunit sa aking pagkatulala. Mula sa silid kung saan nanggagaling ang boses ni Ma'am Maricel, isang maliit na batang lalaki ang humahangos na lumabas, ang kanyang mga mata ay naglalandas ng mga luha. Siya si Kiko, ang bunsong anak ni Sir Leandro. Ayoko na po, tita. Please. Pagmamakaawa ng bata, ang boses ay basag. Sumunod si Maricel, ang mukha niya ay nababalutan ng isang peking ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kiko, stop being such a crybaby. Nakakahiya ka sa mga bisita. Bulong niya, ngunit may diin sa bawat salita. Bago niya isara ang pinto, mabilis na kinurot ng kanyang mga daliri ang braso ng bata. Isang kurot na tago, ngunit puno ng bagsik. Nakita ko ang pagngiwi ni Kiko sa sakit. Nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang batang mukha. Isang takot na kilalang kilala ko. Sa isang saglit, hindi si Kiko ang nakita ko, kundi ang aking si Marco. Ang aking anak na matagal nang kinuha sa akin ng apoy. Ganoon na ganoon ang hitsura niya. Sa huling panaginip ko tungkol sa kanya. Takot, nag-iisa, at walang sino mang masandalan. Ang unang sampal ay para sa aking pagkatao. Ngunit ang pangalawang sampal na ito ay para sa aking puso bilang isang ina. Hinila ni Maricel si Kiko palayo at sa pagdaan nila sa aking harapan, ang aking mga mata ay napako sa isang bagay na nagmistulang lason sa aking paningin. Sa manipis na balat sa may pulsuhan ng bata, may isang maliit at nangingitim na pasa. Hindi ko namalayan, ang hininga ko pala ay matagal nang nawala. Ang uniforme sa aking mga kamay ay lukot na, basang-basa sa pawis ng aking palad. Dito sa loob ng mansyong salamin, sa unang araw ko pa lamang, dalawang bagay ang aking natuklasan. Ang kasamaan ay kayang magtago sa likod ng pinakamagandang ngiti. At ang isang pusong ina ay hindi kailanman nakalilimot kung paano magmahal at masaktan para sa isang anak. Kahit pa ito ay anak ng iba. Kinabukasan, ang hapagkainan ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Si Sir Leandro, ang haligi ng tahanan, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng mamahaling kahoy na kinauupuan niya. Aalis ako. May mahalagang aasikasuhin sa Spain. 1 buwan. Anunsyo niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Hindi siya tumingin sa kanyang mga anak na tila mga estatwang nakayuko sa kanilang mga plato. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maricel. Ikaw na ang bahala sa lahat. Siguraduhin mong walang magiging problema.
Of course, Leandro. You can count on me. Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay matamis na tila pulot. Ngunit sa ilalim ng tamis na yon, may naramdaman akong pananabik. Sinimulan ko ang aking mga gawain sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Aling Teresita, ang matandang mayordoma. Bawat galaw ko ay tila sinusukat, bawat pagpunas ko sa muebles ay tila tinitimbang. Ang kanyang mga utos ay matalas at mabilis, walang puwang para sa anumang pagkakamali. Bilisan mo dyan, amihan. Hindi ito ang lugar para sa mga babagal-bagal. Ang bigat ng kanyang tingin ay mas mabigat pa kaysa sa timba ng tubig na pasan-pasan ko. Sa bawat sulok ng mansyon, nararamdaman ko na ako ay isang dayuhan, isang aninong binabantayan. Nang gabing iyon, sa unang hapunan na wala si Sir Leandro, ang bigat sa hangin ay tila lalong sumidhi. Pagkatapos ng pagkain, inilapag ni Maricel ang 2 baso ng gatas sa harapan ni na Paulo at Kiko. Inumin niyo yan, all of it. Utos niya, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Nakita ko ang pag-aatubili sa mga mata ng 2 bata. Si Paulo, ang panganay, ay sumunod na lamang, ngunit dahan-dahan ang kanyang pag-inom na tila lason ang laman ng baso. Si Kiko naman ay umiling. Busog na po ako, tita. Ang ngiti ni Maricel ay bahagyang kumupas. I said, drink it. Sa ilalim ng mesang nakatakip ng mamahaling mantel, nakita ko ang pagpisil ni Maricel sa hita ni Kiko na pasinghap ang bata sa sakit. Sa gitna ng kanyang namumuong mga luha, ang mga mata ni Kiko ay lumingon sa aking direksyon, isang tinging puno ng tahimik na pagmamakaawa. Ang sandaling iyon ay tila isang punyal na bumaon sa aking dibdib. Wala akong nagawa, kundi ang yumuko at magkunwaring nagpupunas ng sahig. Nang ako na ang nagliligpit ng mga pinagkainan, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Sa ilalim ng baso ni Paulo at ni Kiko, may naiwang manipis na latak. Isang pulbos na hindi natunaw. Sinilip ko ang basong ininuman ni Maricel. Malinis ito. Walang anumang bakas. Ang simpleng pagdududa ay unti-unting naging isang malamig na takot na gumapang sa aking buong katawan. Anong pulbos iyon? At bakit sa gatas lang ng mga bata ito inihahalo? Kinagabihan, habang sinusubukan kong ipikit ang aking mga mata sa maliit na kwarto para sa mga katulong, isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Sigaw yon ng isang bata, puno ng lagim. Sigaw yon ni Kiko. Agad akong napabalikwas. Ang puso ko ay kumakaripas sa kaba. Ang maternal instinct ko ay sumisigaw. Takbo. Puntahan mo siya. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang anino ang humarang sa aking daraanan. Si Aling Teresita. Ang kanyang muka ay seryoso sa dilim. Saan ka pupunta? Si Kiko po. Umiiyak. Halos pabulong kong sagot. Binabangungot lang yan. Malamig niyang sabi. Bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang makialam sa hindi mo trabaho. Isinara niya ang pinto sa aking harapan, kasabay ng pagsasara ng anumang pag-asa kong matulungan ang bata. Mula sa aking kwarto, dinig na dinig ko pa rin ang mahinang pag-iyak ni Kiko. Isang tunog na tila maliliit na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking kaluluwa. Buong gabi, ang pag-iyak ni Kiko ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, kahit pa matagal nang huminto ang tunog nito mula sa kanyang silid. Hindi ako nakatulog. Paano ako makakatulog kung alam kong sa kabilang pader lamang ay may isang batang kaluluwang nilalamon ng takot? Ang pagiging ina ay isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Sa tuwing may nakikita kang isang batang nasasaktan, kumikirot itong muli. Kinabukasan, bago pa man magising ang lahat, gumawa ako ng isang desisyon. Sa kusina, habang si Aling Teresita ay abala sa pag-aayos ng mga prutas, palihim akong nagsaing ng malagkit at nagluto ng isang maliit na palayok ng lugaw.
Nilagyan ko ito ng luya at kaunting manok na hinimay mula sa natira kagabi. Ito ang paboritong pagkain ng aking si Marco. Kapag siya ay may sakit, ang sabi ko sa kanya noon, ito ang pagkain na pampalakas ng loob. Sa isang maliit na tray, dinala ko ang 2 mangkok sa silid-aralan ng mga bata. Nadatnan ko silang nakaupo lamang, walang imik. Tila naghihintay na naman ng isang araw na puno ng pag-iingat. Inilapag ko ang mainit na lugaw sa kanilang harapan. Para saan to? Tanong ni Paulo, nagtataka. Pagkain para sa mga matatapang na bata. Sagot ko, kasabay ng isang maliit na nangiti. Nag-aalangan man sa simula, sinubukan nila ito. At sa unang higop, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Kumain sila ng kumain. Bawat subo ay tila nagbabalik ng buhay sa kanilang maputlang mga pisngi. Isang simple at murang lugaw. Ngunit sa mga sandaling iyon, mas mabisa pa ito kaysa sa anumang mamahaling pagkain sa mansyon na ito. Amihan, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Maricel ay biglang pumailan lang mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga mangkok. Ano yang pinapakain mo sa kanila? Pagkain ng mahirap. Pasensya na po, ma'am. Naisip ko lang po na baka gusto nila ng mainit na sabaw. Mahinahon kong sagot habang ang aking puso ay dumadagundong sa kaba. Sasagot pa sana si Maricel nang magsalita si Kiko. It's yummy, tita. We like it. Natigilan si Maricel. Walang siyang nagawa kundi ang pagmasdan ang mga bata na ubusin ang lugaw. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa akin bago siya tumalikod. Isang tingin na nagsasabing, may araw ka rin sa akin. Nang hapong iyon, inutusan ako ni Aling Teresita na linisin ang lumang library ni Sir Leandro. Isang silid na bihirang buksan at nababalot na sa alikabok. Habang inaakyat ko ang isang mataas na estante, isang tumpok ng makakapal na libro ang nadulas sa aking kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan, ngunit kasabay ng mga libro, isang maliit at manipis na bagay ang nahulog mula sa isang sikretong puwang sa likod ng mga ito. Isa itong maliit na kwaderno, balat nito ay kulay lila na at kupas na. Isang diary. Mabilis akong bumaba. Dinampot ko ito. Sa pabalat, nakasulat sa gintong tinta na bahagya nang nababasa ang isang pangalan. Clarita. Ang pangalan ng yumaong asawa ni Sir Leandro. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Walang pag-aalinlangan, itinago ko ang diary sa ilalim ng aking uniforme, sa likod ng aking tapis. Buong hapon, habang ako'y naglilinis, ang bigat ng diary ay tila bigat ng 1,000 lihim na nakadagan sa aking baywang. Pagdating ng gabi, sa kaligtasan ng aking maliit na silid, nanginginig ang mga kamay na binuklat ko ang diary. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Sa unang pahina, isang sulat kamay na maganda, ngunit nanginginig ang sumalubong sa akin. Isang tanong na tila isinulat hindi ng tinta, kundi ng luha at pagod. Bakit palagi na lang akong pagod? May mali sa bahay na ito. Ang mga salita ni Clarita mula sa nakaraan ay naging apoy sa aking dibdib. Hindi na ako ang amihan na puno ng pag-aalinlangan. Ngayong gabi, kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko hahayaang ang lason na pumatay sa ina ay siya ring unti-unting kumitil sa buhay ng kanyang mga anak. Nang hapunan, ang eksena ay pamilyar na. Ang 2 baso ng gatas ay muling inilapag ni Maricel. Ang mga mata ng mga bata ay muling napuno ng takot. Ngunit ngayon, mayroon na akong plano. Habang nagliligpit ako sa kabilang dulo ng mesa, sinadya kong matabig ang isang pitsel ng tubig. Nako, pasensya na po, sabi ko. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang tubig ay kumalat sa mantel, papalapit sa kinatatayuan ng mga baso ng gatas. Ito na ang pagkakataon ko. Sa ilalim ng pagkukunwaring nagmamadaling punasan ang natapon, ang aking kamay ay mabilis na gumalaw upang pagpalitin ang baso ni Kiko
at ang baso ng tubig na para sana kay Maricel. Isang anino ang biglang tumakip sa aking likuran. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Maricel ay mahinahon, ngunit sa lamig nito, ang aking buong katawan ay tila nagyelo. Paglingon ko, ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa natapong tubig, kundi sa aking nanginginig na kamay. Nahuli niya ako. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang 2 baso ng gatas, dinala sa lababo, at ibinuhos ang laman nito. Bawat patak na nawawala sa alisan ng tubig ay tila isang patak ng aking pag-asa na naubos. Kinabukasan, ang ganti ay dumating. Inutusan ako ni Aling Teresita na linisin ang isang vitrine sa sala, isang salaming cabinet na naglalaman ng mga antigo at mamahaling porselana. Habang maingat kong pinupunasan ng isang malaking florera, dumaan si Maricel sa aking likuran. Hindi ko nakita, ngunit naramdaman ko ang isang bahagyang tulak. Nawalan ako ng balanse. Ang aking siko ay tumama sa florera. Isang nakabibinging tunog ng nabasag na porselana, ang tila bumiyak sa buong mansyon. Ang florera ay naging 1,000 piraso sa sahig na marmol. "Oh my God! What did you do?" Sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. "That was Leandro's favorite! Tanga-tanga ka talaga!" Lumabas si Aling Teresita mula sa kusina. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkains. "Anong nangyari rito?" "Nakita mo, Teresita. Nakita mo kung gaano siya ka-clumsy. Sinabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yan." Pinagtulungan nila ako. Ako, na nakatayo sa gitna ng mga bubog, ay tila isang kriminal na nahatulan na. Walang sino man ang naniwala sa akin. Ang katotohanan ay kasing rupok ng porselanang nabasag sa aking paanan. Ang parusa, 1 buwang sahod ang kakaltasin sa akin. 1 buwan. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang ipapadala ko sana para sa gamot ng aking nanay, ay naglaho na parang bula. Sa isang monitor sa isang malayong lugar, nakita lamang ni Sir Leandro ang resulta. Isang sirang florera at isang katulong na nakayuko sa kahihiyan. Nang gabing iyon, habang ako'y nag-iisa sa pasilyo, nilapitan ako ni Maricel. Ang kanyang muka ay wala ng pagkukunwari. Ang naroon na lamang ay ang purong tagumpay ng isang demonyo. Bumulong siya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay malamig at mabaho na tila lason. "Ito pa lang ang simula. Huwag kang makialam kung gusto mo pang manatili rito." Ang banta ni Maricel ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok buong magdamag. Ang pagkawala ng 1 buwang sahod ay masakit, ngunit mas masakit isipin na ang kasamaan ay nananalo. Sa dilim ng aking silid, ang tanging liwanag na nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang munting diary ni Clarita na nakatago sa ilalim ng aking unan. Nang matiyak kong ang buong mansyon ay nahihimbing na, kinuha ko ito. Bawat pagbuklat ng pahina ay may kasamang dasal at kaba. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasa ko ang mga nakasulat sa ilalim ng liwanag mula sa siwang ng bintana. Disyembre 5. "I feel so tired again today." Sabi ng doktor, stress lang daw. Pero iba ang pagod na ito. Isang pagod na tila nanggagaling sa kaibuturan ng aking mga buto. Kahit ang pag-akyat lang sa hagdanan ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang aking puso ay biglang kumabog ng malakas. Ganoon na ganoon ang nakikita ko kay Paulo, araw-araw. Isang batang walang sigla, laging nakaupo sa isang sulok, tila pasan ng buong mundo. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Disyembre 12. Si Maricel ay napakabait sa akin. Gabi-gabi, tinitimplahan niya ako ng isang espesyal na herbal tea para raw tulungan akong makatulog. Ang sabi niya, pamana pa raw ito ng kanilang lola. Utang na loob ko sa kanya ang pag-aalaga niya sa akin. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Herbal tea,
ang pulbos sa gatas. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng karumaldumal na krimen. Hindi siya inaalagaan, nilalason siya. Ang takot ay nagsimulang maging isang nagbabagang galit at determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin o sa sahod ko. Ito ay tungkol kay Clarita na pinagkaitan ng buhay. Ito ay tungkol kina Paulo at Kiko na ang kinabukasan ay unti-unting ninanakaw sa kanila. Hindi ko ito palalampasin. Ako, na nabigong iligtas ang sarili kong anak mula sa apoy, ay hindi maaaring mabigo muli na iligtas ang dalawang batang ito mula sa isang demonyong nag-aanyong anghel. Binaliktad ko ang diary hanggang sa dulo, umaasang meron pang isang huling piraso ng katibayan. At doon, sa pinakahuling pahina, may isang maikling talata na halos hindi ko na mabasa dahil sa panginginig ng sulat kamay. Ito ang huling isinulat ni Clarita. Pinagkakatiwalaan ko si Maricel. Pero bakit sa tuwing tinititigan niya ako, nakikita ko ang kamatayan? Isang kakaibang tamis ang bumalot sa agahan kinabukasan. Si Maricel ay nakangiti nang mas matamis kaysa dati. At sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Ipinagmamalaki niya ito sa lahat. Ipinapahid pa sa pisngi ni na Paulo at Kiko. See this, kids? This was a gift from your mommy. It's very, very precious. Ang kanyang mga salita ay tila isang babala, isang patibong na inihahanda. Buong umaga, naramdaman ko ang kanyang mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko. At pagdating ng tanghali, ang bitag ay bumagsak. Isang malakas na sigaw ang nanggaling sa silid ni Maricel. Nawawala. My necklace is gone. Nagsilabasan ang lahat ng katulong. Si Maricel ay nagwawala, ang kanyang buhok ay gusot. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pagkasindak. May kumuha, ang kwintas ni Clarita, magnanakaw. Ang kanyang mga mata, puno ng akusasyon, ay dumapo sa akin. Ikaw, sabi niya, sabay turo sa akin. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko para maglinis. Hindi po ako. Tanggi ko, ang aking boses ay nanginginig. Huwag ka nang magkaila. Teresita, halughugin ninyo ang mga gamit niya. Ngayon din, parang isang hukbo, pinangunahan ni Maricel at Aling Teresita ang pagsalakay sa aking munting silid. Ang aking santuwaryo, ang aking munting espasyo ng kapayapaan. Binaliktad nila ang aking manipis na kutsyon. Ikinalat ang iilan kong damit na nakatupi ng maayos. Ang bawat gamit ko na simbolo ng aking kahirapan ay kanilang winaldas na walang pakundangan. At doon, mula sa ilalim ng aking unan kung saan ko itinago ang diary kagabi, kinuha ni Teresita ang kumikinang na kwintas. Ang kwintas na diamante ay tila isang ahas na kumikinang sa gitna ng aking mga lumang gamit. Ayan na, sinabi ko na nga ba? Kinaladkad nila ako palabas sa sala. Ang lahat ng katulong ay nakatingin, ang kanilang mga mata ay pinaghalong awa at panghuhusga. Hinawakan ni Maricel ang aking buhok at pilit akong iniharap sa kanila. Itinaas niya ang kwintas. Ito ang magnanakaw sa pamamahay na ito. At pagkatapos, isang sampal na puno ng galit ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong sala at isang mainit na kirot ang biglang kumalat sa aking mukha. Ang aking mga luha ay bumagsak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit sa gitna ng aking pagkasira, dalawang maliliit na boses ang pumunit sa katahimikan. Stop it, tita! Stop hurting her! Sina Paulo at Kiko. Tumakbo sila mula sa kanilang silid. Ang mga mukha ay basang-basa ng luha. Niyakap nila ako. Ang kanilang maliliit na braso ay nagsilbing panangga sa aking katawan. Hindi po siya magnanakaw, sigaw ni Kiko. Siya po ay mabait. Don't take her away. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng pagiging biktima,
Naramdaman ko ang isang kakaibang tagumpay. Nabigo akong iligtas ang aking sarili, ngunit nagtagumpay akong makuha ang tiwala at pagmamahal ng dalawang batang ito. At alam ko, sa kung saan man siya naroroon, si Sir Leandro ay nakikita ang lahat ng ito sa kanyang monitor. Ang kasamaan sa mga mata ni Maricel, ang katotohanan sa pag-iyak ng kanyang mga anak. Ngunit si Maricel ay hindi natinag. Pinitawan niya ako, kinuha ang kanyang telepono at may ngisi ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Hindi ako nakikipag-usap sa mga bata. Tatawag ako ng pulis. Diyan ka nababagay. Sa kulungan. Ang banta ng kulungan ay isang malamig na pader na unti-unting lumalapit upang ipitin ako. Hawak-hawak ko ang dalawang bata na umiiyak at nakayakap sa aking mga binti habang si Maricel ay naghihintay sa pagdating ng mga pulis na may ngiti ng isang nagtagumpay. Ang aking mundo ay gumuho na. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang aking mga mata ay napadako kay Aling Teresita. Siya ay nakatayo sa isang sulok, hindi gumagalaw. Ang dati niyang mukha na laging matigas at puno ng panghuhusga ay napalitan ng isang komplikadong emosyon, isang pinaghalong pagkalito, takot at pagsisisi. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya kay Maricel, pagkatapos ay sa umiiyak na mga bata, at sa wakas, sa akin. Sa kanyang mga mata, may isang digmaang nagaganap. Teresita, what are you waiting for? Kunin mo ang mga bata sa kanya. Utos ni Maricel. Ang pagkainip ay naririnig na sa kanyang boses. Dahan-dahang humakbang si Aling Teresita. Inasahan ko ang isang marahas na paghila, isang masakit na pag-agaw sa mga bata mula sa aking pagkakayakap. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga kamay sa balikat ni na Paulo at Kiko, ang kanyang mga daliri ay marahan. Halos isang haplos. Halika na mga iho, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Dinala nila ako sa aking silid at ikinulong mula sa labas. Ang pagpihit ng susi sa seradura ay tila isang hatol. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang aking likod ay nakasandal sa pinto. Ang aking mga luha ay muling dumaloy nang walang tigil. Dito na ba magtatapos ang lahat? Ang aking pagtatangkang tumulong ay hahantong sa rehas na bakal. Ilang sandali ang lumipas sa nakabibinging katahimikan. Hinihintay ko na lamang ang mga yabag ng mga pulis. Ngunit sa halip, isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa aking pinto. Ang seradura ay muling umikot. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Iniluwan nito si Aling Teresita. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Wala na ang imahe ng isang matapang na mayordoma. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang matandang babae na pinagsakloban ng langit at lupa. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Sa kanyang nanginginig na kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang basyong pakete ng gamot. At pagkatapos, sa aking lubos na pagkabigla, ang matandang babae na minsang tumingin sa akin nang may paghamak ay dahan-dahang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga tuhod ay lumagutok sa sahig na semento. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Patawarin mo ako, amihan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Inilahad niya sa akin ang basyong pakete ng gamot. Alam ko ang totoo. Ang mga luha ni Aling Teresita ay tila isang ilog na naghugas sa pader na namamagitan sa aming dalawa. Sa sahig ng aking munting silid, sa harap ng isang basyong pakete ng gamot pampatulog, dalawang babaeng pinag-isa ng isang layunin ang nabuo. Matagal na niyang ginagawa ito. Aminado niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ako ang naging bulag na mata niya. Ang bingi niyang tainga. Pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan niya dahil sa utang na loob. Pero ang nakita ko kanina, ang pag-iyak ng mga bata para sa'yo, ginising nito ang aking natutulog na konsensya. Itinayo ko siya.
Sa mga sandaling iyon, hindi ko na siya tiningnan bilang isang kaaway, kundi bilang isang kaluluwang naligaw na naghahanap ng daan pabalik. Tulungan niyo po ako. Pakiusap ko. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi na muli ako magiging kasangkapan ng demonyo, mariin niyang sabi. Mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas niya ang isang luma at maliit na telepono. Luma ito, pero gumagana pa. Itago mo. Gamitin mo para i-record ang lahat. Kailangan natin ng ebidensya na hindi niya matatanggi. Ang lumang telepono ay malamig at mabigat sa aking palad. Ito na ang aming sandata. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan sa mansyon ay tila isang kumot na may tinik. Bawat galaw namin ni Teresita ay maingat. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Maricel ang biglaang pagbabago. Nakikita niya ang paraan ng pakikipag-usap sa akin ni Teresita. Wala nang paninita, puro na lamang pag-unawa. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ko sa kanya. Wala nang takot, puro na lamang isang mapagmasid na katahimikan. Naramdaman niyang ang kanyang mga pader ay unti-unting gumuho. Ang kanyang pagkabalisa ay lumalabas sa kanyang pagiging irritable. Ang kanyang pagiging paranoid ay halata sa bawat utos niya. Nararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. At ang isang taong sanay sa kapangyarihan, kapag naramdamang nawawalan na nito, ay nagiging isang mabangis na hayop na nasukol sa isang kulungan. Kinagabihan, habang ako ay nagpupunas ng mga kubyertos sa kusina, narinig ko ang pag-uusap nila ng punong kusinero. Ang boses ni Maricel ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Maghanda ka ng espesyal na hapunan para kay amihan mamayang gabi, utos niya. Para sa kanya lang po, ma'am. Nagtatakang tanong ng kusinero. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang sagot ni Maricel na tila isang hatol ng kamatayan. Pumasok siya sa pantry at paglabas ay may dala ng isang maliit na bote na walang pangalan. Iniabot niya ito sa kusinero. Ihalo mo ito sa kanyang sabaw. Ano po ito, ma'am? Bitamina. Simpleng sagot ni Maricel. Para lumakas siya. At siguraduhin mong siya lang ang kakain. Ang hapagkainan ay inihanda para sa isa. Isang mangkok ng mainit na sabaw ang nakalagay sa gitna ng aking pwesto. Ang amoy nito ay may kakaibang tapang na hindi pamilyar sa aking pangamoy. Ang buong mansyon ay tahimik, isang katahimikang nakabibingi, na tila naghihintay sa pagbagsak ng isang palakol. Umupo ako. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking mga kamay ay kalmadong nakapatong sa aking mga hita. Sa ilalim ng aking uniforme, ang luma at maliit na telepono ay nakatago. Ang bigat nito ay bigat ng katotohanan. Pumasok si Maricel sa silid. Ang kanyang mga labi ay may ngiting kasing talim ng isang patalim. O amihan, kumain ka na. Ipinagluto kita ng espesyal. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lamang siya. Hinahayaan siyang makita ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Ang ngiti niya ay unti-unting kumupas. What are you waiting for? Kumain ka na. Utos niya. Ang pagkainip ay naririnig na sa kanyang boses. Sa isang sulok, nakita ko si Aling Teresita na nanginginig habang pinipiga ang dulo ng kanyang tapis. Hindi pa rin ako gumalaw. Ang katahimikan ko ang naging mitya ng kanyang galit. Lumapit siya, kinuha ang kutsara, at pilit na isinubo sa akin ang sabaw. Sabi nang kumain ka na. Bago pa man dumampi ang kutsara sa aking bibig, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa pintuan ng hapagkainan. Bumukas ito ng malakas. Ang pagtama nito sa pader ay lumikha ng isang dagundong na yumanig sa buong silid. Nakatayo roon si Sir Leandro. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang malamig na negosyante. Ito ay ang mukha ng isang ama na nasaktan, isang asawang pinagtaksilan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na matagal na niyang kinimkim. Maricel,
Ang kanyang sigaw ay tila isang kulog. Sa isang marahas at mabilis na galaw, hinawi niya ang lahat ng nasa ibabaw ng mesa. Ang mga mamahaling plato ay nagkalat sa sahig. Ang mga kubyertos ay tumilapon. At ang mangkok ng sabaw na may lason ay sumabog sa marmol na sahig. Ang laman nito ay kumalat na tila dugo. Napatayo si Maricel sa gulat at takot. "Leandro! What is the meaning of this?" Hindi siya sumagot. Sa halip, si Aling Teresita ang humakbang papalapit mula sa dilim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang basyong pakete ng gamot. "Ito po, sir," sabi niya. Ang boses ay basag ng pagsisisi. Ito po ang totoong inihahalo niya sa gatas ng mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. "Walang hiya kang matanda ka. Sinungaling." Bago pa siya makakilos, kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa. Pinindot ko ang play. Ang boses mismo ni Maricel ang pumuno sa katahimikan. Isang boses na puno ng pagmamataas at kasamaan na nai-record ko kaninang hapon nang akalain niyang nagtatagumpay na siya. Akala niya siguro matatalo niya ako. Isang hamak na katulong. Oo, ako ang naglagay ng lason sa sabaw niya. Tulad ng ginawa ko sa kapatid kong si Clarita. Bobo siya. At mas bobo ang mga anak niya. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Maricel ay nagiba-iba. Mula sa pagkabigla, sa pagtanggi, hanggang sa purong galit. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. "Oo, ako nga!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagwawala. "Ako ang gumawa ng lahat. Dahil mas karapat dapat ako kaysa sa kapatid kong yon. At mas karapat dapat ako kaysa sa mga walang kwenta mong anak, Leandro. Dapat lang sa inyo ang mamatay." Sa gitna ng kanyang pag-amin, isang tunog ang pumailan lang mula sa labas. Ang tunog ng paparating na sirena ng pulis. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa mga pulsuhan ni Maricel. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Puno ng isang pangakong, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat, amihan. Tandaan mo yan. Hindi pa tapos ang lahat. Nawala ang mga sirena. Nawala ang mga sigaw. Nawala ang anino ni Maricel. Ang nanatili ay isang katahimikang mas nakabibingi. Ang mansyon, na saksi sa napakaraming kasinungalingan, ay tila humihinga ng maluwag sa unang pagkakataon. Sa sahig, ang mga bubog ng nabasag na pinggan at ang natapong sabaw na may lason ay mga paalala ng digmaang katatapos lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang dalawang maliliit na katawan na yumakap ng mahigpit sa aking mga binti. Sina Paulo at Kiko, nanginginig pa rin sa takot, ay isiniksik ang kanilang mga mukha sa aking palda na tila ito ang tanging ligtas na lugar sa buong mundo. Hinaplos ko ang kanilang mga buhok, ibinubulong ang mga salitang pampakalma na matagal ko nang hindi nabibigkas. Pag-angat ko ng aking tingin, nakita ko si Sir Leandro na nakatayo sa gitna ng mga kalat. Ang dati matigas niyang mukha ay basa ng luha. Ang kanyang mga balikat, na laging tuwid at puno ng awtoridad, ay gumuho na tila isang gusaling pinabagsak ng lindol. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay isang karagatan ng sakit, pagsisisi at isang pasasalamat na hindi kayang isatinig. At pagkatapos, sa aking harapan, ang makapangyarihang si Leandro Arnaldo ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na marmol sa gitna ng mga bubog at dumi. "Patawarin mo ako, amihan." Ang kanyang boses ay basag, halos hindi marinig. "Hindi lang dahil pinagdudahan kita. Patawarin mo ako dahil nabigo ako." Ibinaba niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nabigo akong protektahan ng asawa ko.
At muntik ko nang hayaang mabigo rin akong protektahan ng mga anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa katapangan mo. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang sakit ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang galit ko ay matagal nang nawala. Ang nakikita ko sa aking harapan ay hindi isang makapangyarihang amo, kundi isang sirang ama. Lumapit ako at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Tumayo po kayo, sir." Nang siya'y makatayo, kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang tseke. Inilahad niya ito sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ito ay isang tseke na may nakasulat na halagang hindi ko kayang bilangin sa buong buhay ko. Isang halagang kayang bumili ng 10 mansyon na tulad nito. Para sa'yo ito, amihan. Kulang pa yan. Pero sana. Tiningnan ko ang tseke. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata at dahan-dahan akong umiling. Hindi ito ang kailangan ko, sir. Ang pagtanggi ko sa tseke ay nag-iwan ng isang malaking tandang pananong sa mga mata ni Sir Leandro. Para sa isang taong sanay na sinusukat ang lahat sa pera, ang aking desisyon ay isang wikang hindi niya maintindihan. Pero bakit? Tanong niya. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Karapatan mo yan. Umupo ako sa isa sa mga upuang hindi nasira. Sa unang pagkakataon, sa mansyong ito, naramdaman kong kapantay niya ako. Hindi bilang isang katulong sa isang amo, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo ng sakit at trahedya. Sir Leandro, panimula ko. Ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang pera, nauubos. Ang mga bahay nasisira. Ang kailangan ko po ay isang bagay na hindi kayang bilhin o sirain ni numan. Huminga ako ng malalim bago ko ibahagi sa kanya ang pinakamalaking sugat ng aking puso. Mayroon din po akong anak na lalaki. Ang pangalan niya ay Marco. Kinuha siya sa akin ng isang sunog bawat araw. Ginigising ako ng tanong kung ano pa ba ang silbi ng buhay ko. Ang pagprotekta po kina Paulo at Kiko, binigyan nito ng sagot ang tanong na yon. Binigyan nito ng saysay ang sakit na nararamdaman ko. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha, ang pag-unawa na unti-unting pumapalit sa pagkalito. Ang pera po sa tsekeng yan. Pagpapatuloy ko, ay kayang bumuhay ng libu-libong bata. Hindi lang po sina Paulo at Kiko ang nangangailangan ng tulong. Maraming mga Marcos sa labas na ulila at walang kumakalinga. Itinuro ko ang tseke. Gamitin po natin ito para magtayo ng isang pundasyon, isang bahay ampunan para sa mga batang inabandona, isang lugar kung saan mararamdaman nilang ligtas sila. Tumingin ako sa kanya ng diretso at kung papayag po kayo, pangalanan natin itong Marcos Haven. Isang matagal na katahimikan ng namayani. Si Sir Leandro ay nakatitig lamang sa akin na tila ngayon niya lang nakita ang tunay kong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding paghanga. Ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang mamamahala nito. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang pinuno. Ikaw ang magpapatakbo. Ikaw ang magiging ina ng lahat ng batang kukup-kupin natin. Ang alok niya ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang misyon, isang bagong pangarap na itinatanim mula sa abo ng aking nakaraan. Tumango ako at isang ang ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon. Isang ngiting totoo mula sa puso. Tinatanggap ko po, sabi ko. Pero may isa po akong kondisyon. Kahit ano, amihan, sabihin mo lang. Mananatili po ako rito sa mansyon, sabi ko.
habang ang aking mga kamay ay humahaplos sa ulo ni na Paulo at Kiko na nakasubsob pa rin sa aking kandungan. Hindi bilang katulong, mananatili ako rito hanggang sa makita kong ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay hindi na kailanman mapapalitan ng takot. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malungkot at mabigat na mansyon ay tila natutong huminga at ngumiti. Ang mga pasilyo na dati binabalot ng nakabibinging katahimikan, ngayon ay puno na ng alingaw-ngaw ng masayang halakhak. Ang mga anino sa sulok ay napalitan na ng ginintuang sinag ng araw na malayang pumapasok sa malalaking bintana. Isang hapon, natagpuan ko si Sir Leandro na nakadapa sa sahig ng sala. Ang kanyang mamahaling damit pang-opisina ay bahagyang gusot. Nakikipaglaro siya ng tagu-taguan sa kanyang mga anak. "Daddy, you're cheating! I can see your feet!" Sigaw ni Kiko habang tumatawa. Sabay yakap sa likod ng kanyang ama. "Naku, huli!" sabi ni Sir Leandro at kiniliti niya ang dalawang bata hanggang sa mapuno ang buong silid ng kanilang tawanan. Hindi na siya ang malamig na negosyante na nakilala ko. Sa aking harapan ay isang ama na muling natututong maging isang ama, na tinutuklas ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, ako naman ay nakaupo sa isang mesa sa may hardin. Sa aking harapan ay mga plano at dokumento para sa Marcos Haven Foundation. Mayroon na akong maliit na opisina. Mayroon na akong bagong tungkulin. Ang dating amihan na laging nakayuko ay napalitan na ng isang babaeng may tiwala sa sarili. Isang babaeng natagpuan ng kanyang kapayapaan sa pagtulong sa iba. Lumapit sa akin ang mag-aama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at saya. "Tita Ami, come play with us." Aya ni Paulo. "Mamaya, tapusin ko lang ito." Sagot ko ng may ngiti. Tumabi sa akin si Sir Leandro. "Kumusta ang mga papeles?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng respeto at pag-aalala. Hindi na ito boses ng isang amo, kundi ng isang kaagapay, isang kaibigan. "Maayos naman po, sir. Malapit na nating masimulan ang pagpapatayo." Nagkatinginan kami, isang tingin ng pag-unawa at pasasalamat. Hindi kami isang pares na umiibig sa isa't isa sa romantikong paraan. Kami ay 2 taong sinira ng trahedya, ngunit muling binuo ng isang pangalawang pagkakataon, isang pamilya na nabuo hindi sa dugo, kundi sa pagpili at pagmamalasakit. Kinagabihan, bago pumasok ang takip silim, kaming 4 ay lumabas sa hardin. Sa aming mga kamay ay isang maliit na puno ng sampagita. Si Sir Leandro ang naghukay ng butas sa lupa. Sina Paulo at Kiko ang naglagay ng pataba. At ako, nang may buong pag-iingat, ang naglapag ng munting puno sa kanyang bagong tahanan. Magkakasama naming tinabunan ito ng lupa. Magkakasama naming diniligan habang pinagmamasdan namin ang munting puno. Isang simbolo ng bagong simula at dalisay na pag-asa. Naramdaman ko ang isang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Ang mansyong ito ay hindi na isang mansyon na gawa sa salamin at bakal. Sa wakas, ito ay isa ng tunay na tahanan. Lumipas ang 5 taon. Ang munting puno ng sampagita na aming itinanim ay isa ng malagong halaman. Ang mga puting bulaklak nito ay tila mga bituing kumikinang sa luntiang dahon. Ang bango nito, nadala ng hangin, ay naging pabango na ng aming tahanan. Isang halimuyak ng kapayapaan at pag-asa. Isang hapon, nakaupo ako sa isang silyang yantok sa ilalim ng puno. Sa aking kandungan ay isang libro ng mga kwentong pambata. Sa aking tabi, sina Paulo at Kiko na mga binatilyo na ngayon ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang kislap na lamang ng isang masaya at ligtas na kabataan. Sa di kalayuan, ang Marcos Haven Foundation ay isa ng kilalang institusyon, isang kanlungan para sa daan-daang bata na binigyan namin ng pangalawang pagkakataon. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan hindi sa paglimot sa aking nakaraan, kundi sa paggamit nito upang bumuo
ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Habang nagbabasa, isang maliit na balita sa lumang diaryong ginamit na pambalot sa palengke ang pumukaw sa aking pansin. Isang maikling tala tungkol sa isang presong pumanaw sa isang pampublikong ospital dahil sa isang malubhang sakit sa atay. Walang dumalaw, walang nag-asikaso. Ang pangalan, Maricel Reyes. Ang katarungan, kung minsan, ay hindi dumadating na parang kulog. Dumarating ito na parang isang laso na dahan-dahang umuubos sa sarili nitong katawan sa gitna ng malamig na pag-iisa. Ang huling hibla ng kasamaan ay tuluyan ng naputol. Lumapit si Sir Leandro, may daladalang 2 baso ng malamig na juice. Inabutan niya ako ng isa. Umupo siya sa tabi ko at sabay naming pinanood ang mga bata na ngayon ay naghahabulan na sa malawak na hardin. Salamat, amihan, sabi niya. Isang pasasalamat na sinasabi niya halos araw-araw sa loob ng 5 taon. Ngunit laging may parehong bigat at sinseridad. Salamat sa lahat. Gumiti ako at tumingin sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Matagal ko na pong pinatawad ang lahat, sir. Mahina kong sabi. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Natutunan kong ang pinakamabigat na pasan ay hindi ang sakit ng nakaraan, kundi ang galit na ayaw nating bitawan. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking mga kamay. Hindi na ito ang mga kamay na gusot at nanginginig sa takot. Ito na ang mga kamay na nag-aalaga, nagtatayo, at yumayakap. Ang mga kamay ng isang ina na natagpuang ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagiging wasak. Ang pamana ng aking anak ay hindi napighati. Ito ay pag-ibig. Ang pamana ng aking anak ay hindi napighati. Ito ay pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at paglalakbay kasama si Amihan sa mundong ito ng bihag sa mansyon ng salamin. Ang bawat pagsubok, bawat patak ng luha, at bawat munting tagumpay niya ay naway tumagos sa inyong puso. Sa bawat pahina na aking isinulat, lalo na sa mga eksenang kung saan si Amihan ay nasasaktan at nagpapakasakit para sa pag-ibig, naramdaman ko ang bawat kirot. Tila may kumukurot din sa akin at ang aking mga mata ay basa habang binibigkas ang bawat salita. Hindi lamang ito isang katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na kwento ng kababaihan na tahimik, na nagpapakasakit, ngunit nagtatago ng hindi matatawarang lakas sa kanilang kalooban. Ang kwentong ito ay isang munting buto na aming itinanim, isang buto ng pag-asa na sana'y lumago sa inyong mga puso. Isang paalala na ang pag-ibig ay may maraming anyo. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa abo ng pighati upang muling isilang. Mayroon nga bang tamang panahon para magpatawad? Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo ng ubod ng sakit? Maraming salamat muli sa inyong oras at puso. Naway mag-iwan ito ng magandang aral at inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, inaanyayahan namin kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Pindutin ang like at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-asa.